Nagsimula na nga kami dito sa aming thesis para sa pag-isolate ng mga bakterya, ngunit may hindi inaasahang pangyayari. So nagkamali tayo hanggang nga agar atoy. Kaya hanga tumangkan datoy at useless daytan. So yon, another plan, another day. Today is magsisimula na tayo bilang student biologist. Nagsimula nga kami sa pagpirma ng letter na to. Pagkatapos ay bumili na kami ng distilled water para gagamitin namin sa pagwash ng roots. At bimahin na kami papunta sa Narbacan. At pagkatapos ay pinasa na namin yung letter kay sir. Buti na lang ay na-approvean ito. Kaya salamat sa iyo sir. At agad na naming sinuot ang aming coat at ang aming mga PPE. Dapat pala proper PPE to avoid contamination. Hi guys! Hi guys! At syempre nagsanitize na kami para mamatay ang mga bakterya at viruses na nasa suot namin. Ang kakulangan nga dito sa laboratory ay lack of aircon. Pero okay lang, may fan naman. Ito pala yung mga agar na gagamitin namin. At syempre si Russell muna ang mag-guide sa amin habang wala pa si Sir Christian. Pero ayos lang, magaling naman yan si Russell. Dito ay nilagyan na namin ng distilled water ang microcentrifuge tube. Pagkatapos ay klinos na namin ito. Ang aming thesis nga pala ay mag-isolate kami ng mga bakterya na galing sa mga roots ng corn. At yung kasama naming grupo ay roots ng rice. At si Sir Ablog ang aming advisor. Ang hawak ko pala dyan na materials ay isang micropipette. Ginagamit yan sa pagsukat ng water in small volume. At nilagay na namin ang microcentrifuge sa breaker para ready sa autoclave na yan. At tinakpan na namin ito ng foil. In-explain nga dito ni Russell ang mga kailangan sa pagtimpla ng mga agar. Dapat walang labis, walang kulang ang mga ilalagay namin, kundi magiging error iyon. Kaya nagkilo na kami dito sa analytical balance ng mga agar to ensure the proper weight of each agar. Habang nagkikilo nga ang mga iba, ay naglalagay na ng glycerol ang mga iba sa bottle na pagtitimplahan namin ng mga agar. At shout out kay Charles, dito rin sila nagkakanta ng thesis nila. Pagkatapos makilo na ng JJ ang mga agar, ay nilagay na niya ito sa bottle. Pagkatapos ay nilagyan ko na ito ng distilled water, exact 750 ml. Bawal sumobra at kumulang kasi magiging error iyon. At nagkilo ulit dito si ng JG. At same procedure din. Ilagay sa bottle ang agar at lagyan ng 770 ml na tubig. Pagkatapos ay nilagay na namin dito sa hot plate para ma-dissolve ang mga powder na agar. Habang naka-hot plate yung Picobskaya, ay sinisik ko na itong Jensen para ma-dissolve na yung mga iba. Pagkatapos ma-hot plate ang mga ito, ay ilalagay na dito. Pagkatapos ay isasalang na natin ito sa autoclave. Ang process pala ng autoclave is 15 minutes lamang. Ngunit ang heating at cooling nito ay umaabot ng 3 hours. So yon, time to break. Maghihintay tayo ng 3 hours sa autoclave. Habang hinihintay namin ang autoclave, ay naghanap na kami ng pagmemeryendahan. Ay, it's already 6:26. Bigmi pete aguray hanggang 9. 8. Ang 9 latan ata pinaguray tayo tilugan, naguray tayo pa. We're back in laboratory. We're back to washing the roots. Inangon na namin ang aming autoclave at sobrang init nga pala nito. Anong masasabi mo kung gano'n siya kapudot? Init! At dinemo na nga ni Russell kung paano maglagay ng agar sa plates. Pagkatapos ay tinuloy ko na ito. Hindi pala basta-basta ang paggawa nito. Maliban sa mainit ito, dapat ay malapit lang sa apoy ang paglagay dito para hindi makontaminate. 15 nga kasi dapat. Habang nililagay ko sa plate ang Picobskaya, ay nilalagay din naman ng JG yung Jensen sa plates. Habang ginagawa namin iyon, ay winawash na dito ng aming kasama ang mga roots. Ito yung hybrid glutinous at ito yung hybrid yellow corn. So it's already 4:46 na PM. Pagkatapos naming mailagay ang mga agar sa plate, ay hintayin na lang namin itong tumigas. Pagkatapos ay nagkilo na naman kami ng roots at exactly 1 gram. Pagkatapos ay nilagay na namin dito sa test tube. So yun, kakatapos lang ang isolation ng mga roots samples. It's already 8:28 na, pero tuloy lang ang laban para sa kaligtasan ng bayan. Dahil sa Pilipinas, kabataan ang para sa ekonomiya ng Pilipinas, para sa Para sa iyo. ng Pilipinas. Palayain si Digong. Nagtataka na nga kami kung bakit hindi pa tumitigas yung Jensen. At kinonsult namin dito si Sir Christian at sinabi niyang hindi daw ito agar. Oh, yun, may kamali. Kasi ito, hindi hanya tumangkan. Mga tumangkan, so nga kamali dito. Dito ay wala na kaming choice. Kaya yung Picobskaya na lang muna ang aming gagamitin sa ngayon. Dito ay sinik na namin yung mga roots sa test tube at exactly 2 minutes para malaglag yung mga rhizobacteria at pumunta sa tubig. Binaliktad ko na pala dito ang Picobskaya agar at inayos ko na ito. Pagkatapos ay kumuha na kami ng water sa test tube na may roots at in-spread na namin ito sa mga microcentrifuge. Shoutout nga pala kay Dags Gambala. At salamat din sa tunay na mga suportor ko. At kay Marie Chris na top star sender ko. At sa mga nag-share ng video ko, salamat sa inyo.
Pagkatapos ay nagplating na kami. Mauuna nga silang magplating kasi 3 yung routes nila. Kasi kami 2 lang. At para mas maaga kaming umuwi. At dito kami na ang nagplating. Shoutout nga pala sa mga kasama ko dito. Ng JG, ng Bea, nung Ryan, nung Dale at kay Brownie. Sila ang mga co-researcher ko. Dapat pala pag magplating ka ay malapit din sa apoy to avoid contamination. Mahirap na baka hindi bakterya ang ma-isolate natin, kundi mga fungus. So yun, tapos na yung plating. Wait na namin hanggang bukas or kinabukasan. Pagkatapos namin mag-plating ay binalot na namin ito sa plastic wrap. Pagkatapos ay nilagay na namin ito sa incubator. At i-wait namin ito hanggang 24 hours. Kung may tumubo ay mag-colony count na kami. Okay, uwi na tayo. Kumusta ang first day? Sabog. Hindi na to first day. Last day.